Kamusta mga kahuk, mga kaibigan sa pag-iitsa at paghihintay? Ako ang inyong fishing buddy at heto na naman tayo para sa pinakahihintay ninyong lingguhang pagtataya ng kapalaran natin sa katubigan. Para sa linggong ito, mula ikalawa hanggang ikawalo ng Pebrero, taong 2026, mayroon tayong napakagandang mga senyales mula sa kalangitan at karagatan. Bakit ko nasabi? Dahil ang linggong ito ay isang perpektong paghahanda para sa new moon na darating, isang panahon na pinaniniwalaan ng marami na isa sa mga pinakamainam para sa pangingisda. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga gamit dahil aalamin natin kung saan, kailan, at paano natin masusulit ang mga pagkakataong ito. Huwag kayong aalis dahil bawat detalye ay mahalaga para mapuno ang ating mga cooler. Ngayon, simulan natin sa mga isdang target natin para sa linggong ito. Dahil sa papasok na new moon at sa medyo kalmadong panahon, dalawang isda ang nasa isip ko. Ang tuso at malakas na talakitok at ang mailap ngunit napakasarap na lapu-lapu. Unahin natin ang paborito ng marami, ang talakitok. Sa panahong ito, ang mga isdang ito ay mas agresibo. Naghahanap sila ng pagkain malapit sa mga istruktura sa ilalim ng tubig tulad ng mga bahura, mga lubog na bato o kahit sa mga gilid ng malalalim na kanal. Dahil sa papalapit na new moon, ang tidal current o ang paggalaw ng tubig ay mas malakas at ito ang nagdadala ng mga maliliit na isda na siyang pagkain ng talakitok. Ang payo ko, mga kaibigan, ay hanapin sila sa madaling araw, sa unang bugso ng liwanag o sa dapit hapon. Ito ang mga golden hours para sa gamit. Magdala tayo ng matibay na spinning setup. Gumamit ng mga poppers na may bigat na 30 hanggang 40 gramo. Ang ingay at talsik ng tubig mula sa popper ay parang isang sigaw na kainan na para sa gutom na talakitok. Kung mas malalim naman ang target na lugar, subukan ng mga metal jigs. I-jerk o iangat baba ito ng mabilis mula sa ilalim. Ang kislap nito ay siguradong aagaw ng atensyon nila. Sunod naman ay ang hari ng mga bahura, ang lapu-lapu. Kung ang talakitok ay sprinter, ang lapu-lapu ay isang ambusher. Naghihintay ito sa kanyang lungga sa ilalim ng mga bato at corals para suprisahin ang kanyang biktima. Sa linggong ito, dahil sa medyo matatag na presyon ng hangin at temperatura, mas komportable silang manatili sa kanilang mga teritoryo. Ang pinakamagandang diskarte ay ang bottom fishing. Maghanap ng mga lugar na maraming malalaking bato or mga coral outcroppings. Kailangan nating ilapag ang ating pain eksakto sa kanilang harapan. Ano ang pinakamabisang pain? Sa aking karanasan, walang tatalo sa buhay na hipon o maliliit na isda tulad ng tamban. Isang maliit na paalala, mga kaibigan, gumamit ng mas matibay na leader line, mga 40 pounds na fluorocarbon leader. Dahil kapag nakakagat na ang lapu-lapu, susubukan nitong bumalik agad sa kanyang lungga. At ang matalas na bato ay kayang-kayang pumutol ng manipis na linya. Pasensya at tiyaga ang kailangan dito. Pero sulit ang paghihintay kapag naramdaman nyo na ang malakas na haltak ng tropeyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon na nagbibigay buhay sa ating forecast. Ito ang bakit sa likod ng ating mga hula. Unahin natin ang panahon. Sa darating na linggo, base sa mga pag-aaral, mararanasan natin ang tipikal na panahon ng Pebrero sa Pilipinas. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 28 antas Celsius. Ang presyo ng hangin o atmospheric pressure ay magiging medyo matatag sa simula ng linggo na maganda para sa mga isda
na nasa kanilang karaniwang mga feeding spot. Ngunit mapapansin natin ang bahagyang pagbaba nito sa kalagitnaan ng linggo bago ito tumaas muli. Ang ganitong pagbabago ay kadalasang nag-uudyok sa mga isda na maging mas aktibo sa pagkain. Ang hangin ay inaasahang manggagaling sa hilagang silangan na karaniwan sa panahong ito. Hindi ito masyadong malakas, kaya't magiging maganda ang kondisyon para sa mga bangka. Dumako tayo sa temperatura ng tubig. Sa Pebrero, ang temperatura ng tubig sa ating karagatan ay nasa komportabling 27 hanggang 29 na antas Celsius. Ito ay perpekto para sa metabolism ng karamihan sa ating mga target na isda. Hindi sila tinatamad dahil sa sobrang init o giniginaw dahil sa lamig. Sa ganitong temperatura, mas aktibo silang naghahanap ng pagkain para mapanatili ang kanilang enerhiya. At syempre, ang pinakainaabangan ng lahat, ang phase ng buwan. Magsisimula ang linggo sa last quarter na buwan sa ikalawa ng Pebrero. Pagkatapos nito, ang buwan ay magpapatuloy sa kanyang waning crescent phase. Ibig sabihin, paliit ng paliit ang liwanag nito gabi-gabi hanggang sa maging new moon sa katapusan ng linggo. Ayon sa teoryang solunar at sa mga paniniwala ng mga ninuno natin, ang mga araw bago at pagkatapos ng new moon at full moon ay may pinakamalakas na gravitational pull. Ito ang nagdudulot ng mas malakas na paggalaw ng tubig o tides na nag-iipon ng pagkain para sa mga isda at nagpapataas ng kanilang aktibidad. Kaya't ang buong linggong ito ay isang mahabang build-up para sa isang magandang pangingisda. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda sa panahong ito ay mataas. Ang Pebrero ay nasa gitna ng amihan season kung saan ang panahon ay mas tuyo at kalmado kumpara sa ibang buwan. Maraming spesye ang aktibong kumakain bilang paghahanda sa mas mainit na panahon na darating. Ang mga predator na isda ay mas agresibo, kaya't ito ang tamang panahon para sa mga mahilig sa casting at jigging. At ngayon, para sa pinakadetalyadong bahagi, ang ating pang-araw-araw na hula. Imarka nyo na ito sa inyong mga kalendaryo. Sa araw ng Lunes, ikalawa ng Pebrero, ang araw ng last quarter moon. Ang aking rating ay maganda. Ang matatag na panahon at ang simula ng pagbabago sa buwan ay magbibigay ng disenteng aktibidad, lalo na sa umaga. Ang tsansa ng ulan ay 10% lamang. Sa Martes, ikatlo ng Pebrero, ang rating ko ay maganda pa rin. Ang kondisyon ay halos kapareho ng Lunes na may bahagyang pagbaba ng liwanag ng buwan. Ito ay isang magandang araw para subukan ang mga taktika para sa lapu-lapu. Ang temperatura ay aabot sa 28 antas Celsius. Sa Miyerkules, ika-4 ng Pebrero, dito magsisimulang maging mas kapana-panabik. Ang rating ko ay napakahusay. Mapapansin natin ang bahagyang pagbabago sa presyo ng hangin. Ito ay senyales para sa mga isda na magsimulang kumain ng mas madalas. Magandang araw ito para sa casting ng lures para sa talakitok. Sa Huwebes, ikalima ng Pebrero, ang aking rating ay napakahusay pa rin. Ang papalapit na new moon ay lalong nagpapalakas sa paggalaw ng tubig. Ang mga bite window o oras ng pagkagat ng isda ay maaaring mas humaba. Manatiling nakatutok sa mga oras ng high tide at low tide. Sa Biyernes, ika-6 ng Pebrero, 2 araw bago ang new moon. Ito ang araw na binibigyan ko ng rating na pinakamahusay. Kung may isang araw kang kailangang lumiban sa trabaho para mangisda, ito na yon. Ang tidal currents ay nasa rurok nito at ang mga predator na isda ay sobrang agresibo. Inaasahan ko ang maraming aksyon sa araw na ito. Sa Sabado, ika-7 ng Pebrero, bisperas ng new moon. Ang rating ko ay napakahusay.
ang kondisyon ay perpekto pa rin. Maghanda para sa posibleng pag-ulan sa gabi na maaaring lalo pang magpaaktibo sa mga isda. Ang tsansa ng ulan sa gabi ay aabot sa 70%. At sa linggo, ikawalo ng Pebrero, ang araw na malapit sa new moon. Ang rating ko ay maganda ngunit may pag-iingat. Minsan, sa mismong araw ng new moon, ang mga isda ay nagiging medyo unpredictable. Ngunit ang madaling araw at dapit hapon sa araw na ito ay may potensyal para sa mga tropeyong huli. Ang panahon ay medyo makulimlim na may posibilidad ng pag-ulan. Ayan mga kaibigan, ang kumpletong gabay ninyo para sa isang linggong puno ng pag-asa sa pangingisda. Tandaan, ito ay isang gabay lamang. Ang pinakamahalagang gamit pa rin sa pangingisda ay ang inyong karanasan at pag-unawa sa kalikasan. Nihito, nibuntot sa inyong lahat. Naway maging mabunga ang inyong pangingisda. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. At syempre, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ano ang mga plano ninyo sa darating na linggo? Anong isda ang target ninyo? Ibahagi ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod na forecast. Muli, ito ang inyong fishing buddy na nagsasabing tight lines sa lahat